Paano ba tayo magre-respond kapag may inaalis o pinuputol ang Diyos sa ating buhay? Siyempre, masakit ito. Kasi minsan yung gustong-gusto nating gawin, yung mahal natin na tao o yung sinasandalan natin at nagiging pag-asa natin o yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin, yun pa yung kinukuha ni Lord o tinatanggal ni Lord. Siyempre, masakit. Kaya ang tanong ay, paano ba tayo magre-respond sa ganong sitwasyon? Una, stay connected to the true vine. Pangalawa, trust the Father's pruning. At pangatlo, bear fruit that glorifies God. Okay, pag-usapan natin yung una. Stay connected to the true vine. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at maganda yung plano niya sa'yo at kasama dito ang iyong transformation na maging mas katulad ng Panginoong Hesus. Kaya lang, hindi mangyayari yung pagbubunga na ito sa buhay mo kung hiwalay ka sa Kanya. Basahin natin yung John 15:1-4. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Una, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi niya sinabi, ako ay isa sa mga puno. Hindi niya sinabi, ako ay isa sa mga options nyo. Hindi niya sinabi, ako ay spiritual supplement o spiritual vitamins na pwede mo puntahan kapag kailangan mo lumakas. Siyempre, pag lumapit tayo kay Lord, magkakaroon tayo ng kalakasan. Pero hindi siya pang supplement lang natin. Ang sabi niya, ako ang tunay. Ang ibig sabihin, siya ang buhay. Kung wala siya, walang buhay. Ibig sabihin, ang lahat ng kailangan mo para magkaroon ng meaningful life ay nasa Panginoong Hesus. Ang lahat ng kailangan mo para magkaroon ka ng fulfillment, purpose at meaning sa buhay na ito sa mundo at sa susunod na buhay ay nasa Panginoong Hesus. Siya ang source ng salvation, siya ang source ng grace, siya ang source pati ng obedience natin. Alam mo, na-realize ko, hindi ako pwedeng magmalaki sa Diyos kasi may mga bagay na sinunod ko. Pero siya rin naman ang nagbigay sa akin ng faith at kakayahang sumunod. Siya ang source ng strength. Siya ang source ng tunay na fruitfulness. Kung may ibang source tayong kinakapitan para mabuhay, para magbago at para mamunga, eventually sasablay tayo. Madidrain tayo at mananatiling empty. Bakit? Kasi wala namang ibang puno na makakapagbigay ng totoong buhay sa'yo, kundi ang Panginoong Hesus lang. Then sabi niya, ang aking Ama, ang tagapag-alaga. Ang ibig sabihin, ang Ama, ang gardener. Siya ang may-ari ng ubasan. Siya ang nag-aalaga. Siya ang nakakaalam kung ano ang healthy para sa'yo at ano ang hindi healthy para sa buhay mo. Alam niya kung ano ang dapat manatili sa iyo para lumago ka at alam niya din kung ano ang dapat putulin sa buhay mo para ka pa mamunga ng sagana. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay nag-aalaga sa iyo at kailangan mong manampalataya na hindi siya magagalitin na Diyos. Yung Diyos na parang naghahanap ng mali sa iyo. No. Siya ang tatay mo sa langit na marunong mag-alaga, marunong maglinis, marunong magtuwid, at marunong magpalago sa iyo. Then sabi pa sa talata, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang ibig sabihin, malinaw na may mga branches na hindi namumunga. At inaalis niya ito. Ang ibig sabihin, ang sanga na ito ay nakakonect lang sa panlabas. Mukhang nakakabit pero walang buhay sa loob. May religion pero walang totoong relationship sa Diyos. May title, may titulo siya kasi maaaring tinatawag niya yung kanyang sarili bilang Kristiyano pero walang total surrender. Maaaring may attendance sa church pero walang transformation, walang bunga. Alam mo kaibigan, mahalagang suriin natin yung ating sarili. Baka kasi buong akala natin na may connection tayo sa puno, sa Panginoong Hesus. Pero balang araw pala, pag nakaharap natin siya, magugulat tayo kasi wala pala tayong totoong relasyon sa Kanya. At sasabihin niya, lumayo ka sa akin, di kita nakikilala. Ang ibig sabihin ng isang tao ay hindi nagbubunga ng transformation dahil kulang yung pagsisimba niya paglinggo o kulang ang paglilingkod niya. No. Kaya hindi siya nagbubunga ng pagbabago, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
bunga ng passion na magdala ng naliligaw na kaluluwa sa Panginoong Hesus at i-disciple sila, ay maaaring hindi siya totoong nakakabit sa Panginoong Hesus. Member, pero hindi connected. Kaya sabi, ay aalisin ng sangang ito, pero yung nakakonect sa Panginoong Hesus, sila ang magbubunga. Hindi nga lang instant na marami agad, kasi may kailangan putulin sa buhay niya. Kaya tingnan mo, sabi sa talata, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Malinaw na ang mga sanga na ito ay connected na sa Panginoong Hesus, kaya namumunga na kahit paano. Pero hindi papayag ang Diyos na hindi tayo mamunga ng sagana. Ang goal ng Diyos ay hindi ka lang mamunga ng konti o sakto lang. No, ang goal ng Diyos ay hindi ka lang maging disciple, kung hindi maging disciple maker. At i-train mo ang mga dinidisciple mo na gumawa din ng alagad, nagagawa din ng alagad. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na ikaw ay mag-multiply, magbunga ng sagana. Kaya anong gagawin niya? Magpuputol, maglilinis. Bakit? Para makita mo na kung nakakabit ka sa Panginoong Hesus, ay mamumunga ka ng sagana. Kung nakikipag-cooperate ka sa pagputol ng Diyos sa iyong sanga, ay magmumultiply ka at magbubunga ka. May mga bagay na inaalis ng Diyos, hindi dahil wala siyang nakikitang fruit sa iyo, kundi dahil may gusto pa siyang palaguin at paramihin pa sa iyo. Mamaya pag-usapan natin yung paglilinis at pagputol ng Diyos ng detalyado sa ating point 2. Pero ang focus muna natin ay ito: manatili, abide, stay connected. Then sabi pa, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Wow, kaibigan. Ang salita ng Panginoong Hesus ay hindi lang pang-information, kundi ito ay instrument ng paglilinis ng Diyos. Kapag nagsasalita ang Panginoon, nililinis niya ang isip, nililinis niya yung puso, nililinis niya yung motibo natin, nililinis niya yung ating desires, at nililinis niya yung ating direction. Kaya kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, huwag kang magalit at huwag kang umiwas. Bakit? Kasi minsan, yung salita ng Diyos ay masakit pakinggan, pero yun pala ang ginagamit niya para linisin ka. Then, sinabi pa ng Lord, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang ibig sabihin, manatili, abide, stay, wag kumalas, wag lumayo. Ang ibig sabihin, ang Christian life ay hindi paminsan-minsan na pagbisita sa Panginoong Hesus. Hindi ito Sunday only connection. Hindi ito emergency prayer lang kapag may problema. No. Ang Christian life ay pananatili kay Kristo. Hahanapin mo siya araw-araw, kikilalanin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Madedelight ka sa kanya ng mas higit sa trabaho mo o negosyo mo o sa pamilya mo. At bakit tayo mananatili sa kanya? Kasi sabi niya, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakalinaw. Walang tunay na fruit apart from Christ. Pwedeng may activity ka, pwedeng may effort, pwedeng may talent, pwedeng may religious words, pwedeng nagbibigay ka ng payo sa iba, pero ikaw pala mismo wala ring bunga na nagmumultiply kasi hindi ka connected sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ng stay connected sa true vine ay ang patuloy na umasa sa Panginoong Hesus bilang source ng buhay mo, source ng grace, source ng lakas, source ng pagsunod, at source ng pagbubunga. Imagine mo, ang isang pangkat ng tupa. Hatiin natin sila sa 3 grupo. May unang grupo ng sheep. Ito yung mga sheep na nag-decide na tumingin sa shepherd at sumunod lang sa kanya kahit saan siya magtungo. Sila yung sheep na nakikinig sa boses ng shepherd. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sila yung hindi perfect pero sumusunod. Hindi laging malakas pero nakikinig. Hindi laging matapang pero nananatiling malapit na malapit sa shepherd. Kahit saan pumunta, susunod sila. Kahit saan siya pumunta, kahit anong ipagawa ng shepherd, susunod sila. May pangalawang grupo naman. Sila yung ayaw talaga sa shepherd. Ayaw nilang makinig. Ayaw nila sumunod. Gusto nilang sila ang masusunod. Gusto nila na buhay nila, rules nila. Sila yung malinaw na nagsasabing, ayoko sa Panginoong Hesus. Ayoko ng Lord. Ayoko ng boses niya. Ayoko ng merong nagde-decide para sa akin. Gusto ko ako magde-decide para sa sarili ko. Now, may 3 grupo. At ito yung pinakadelikado. Ito yung sheep
na gusto naman nila ang shepherd sa buhay nila, gusto nilang maging malapit sa shepherd. Ang problema lang ay ayaw niyang maging totoong malapit. Gusto niyang kasama sa pangkat ng mga tupa, pero gusto pa rin niyang lumakad sa sarili niyang lakad. Gusto niyang marinig ang boses ng Panginoong Hesus, pero ayaw nilang sundin ang Panginoong Hesus. Gusto niyang may blessing ang Panginoong Hesus sa kanya, pero ayaw niyang isuko yung control. Gusto niya may Savior, pero ayaw niya na may Lord. Gusto niya may forgiveness, pero ayaw niyang mag-repent. Gusto niya may comfort, pero ayaw naman ng correction. Ito yung sheep na parang sinasabi, Lord, gusto kita, pero wag masyadong close ha. Gusto ko maging Christian, pero gusto ko pa rin may iba pa akong option. Gusto ko may prayer life ako, pero gusto ko pa rin tinatago ko yung kasalanan ko. Ayoko maging open. Gusto ko may worship, pero ayoko bitawan yung galit at sama ng loob. Kasi ito na ako eh. Gusto ko may Bible, pero ayoko baguhin yung decision ko. Gusto ko may church, pero ayoko magpa-disciple. Gusto ko lang attend lang ako pag Sunday. Gusto ko may grace, pero ayoko mag-submit. Grabe, nakakatakot ito kaibigan. Kasi kung ganito ang puso mo, hindi ka lalago. Ang Panginoong Hesus lumalakad na, nauuna na, and then ikaw nahuhuli. Nasa distance ka. Ayaw mo mapalapit. Kaya nga, tingnan mo yung sabi ni George Orwell. On the whole, human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time. Ang sakit pakinggan, pero totoo. Minsan gusto natin maging mabuti. Pero hindi masyadong mabuti. Mga 50% lang, Lord. Gusto natin sumunod, pero hindi lahat. Mga 60% lang, Lord. Pag mahirap, wag. Kasi di pa ako ready. Gusto natin maging close kay Lord pero hindi sa point na gagalawin niya yung comfort natin. Lord, wag naman to. Pag kinuha mo ito, magtatampo ako, lalayo ako. Gusto nating matawag na Christian pero ayaw natin makorek ang puso natin. Ang tawag dito, loose connection. Delikado to, kaibigan. Kasi close enough ka kay Lord para makaramdam ka na secure ka. Pero malayo ka naman o far enough para hindi mo marinig ng malinaw ang boses niya. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbe-meditate. Medyo malapit ka kasi nagsisimba ka and then umaattend ka ng D group. Nasa paligid sila ng flock pero unti-unti silang lumalayo. Nandun pa rin sila pero palayo na ng palayo. At minsan hindi na nakakasunod talaga sa shepherd. Nakikita pa nila yung shepherd pero hindi na nila sinusundan ng malapitan. Naririnig pa nila minsan yung boses ng Lord pero mas malakas na yung sariling kagustuhan nila. At ano nangyayari? They wander off, napapalayo, naliligaw, nasasaktan, gumagawa ng bad decisions at yung bad decisions nagdadala ng pain, nagdadala ng heartache, nagdadala ng guilt, brokenness at spiritual dryness. Minsan inisip nila, bakit ganun? Parang, alayo ko na kay Lord. Kasi hindi ka lumalakad ng malapitan sa Panginoong Hesus. Kaibigan, anong klaseng sheep ka ngayon? Anong group ka? Yung number 1, number 2, or number 3? Hindi ko tinatanong kung uma-attend ka lang. Hindi ko tinatanong kung may Christian words na lumalabas sa bibig mo. Hindi ko tinatanong kung may ministry ka o mission group leader ka. Ang tanong, close ka ba sa shepherd? Naririnig mo ba ang boses niya? Sinusundan mo ba siya? O baka nasa third group ka? Gusto mo si Lord pero not too close, Lord. Gusto mo ng church pero ayaw mo na may accountability. Gusto mo ang blessing pero ayaw mo bitawan yung kasalanan. Gusto mo ng comfort, ng gospel, ng kaligtasan pero ayaw mo sumunod sa lordship ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi ni Lord, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Bakit sinabi manatili? Kasi hindi makakapamunga ang branch kapag loose connection lang. Naglo-loose lang. Diba? Minsan nag-i-spark lang. Kapag minsan nakakabit, minsan hindi. Kaya ang application natin ngayon, simple lang. Huwag mong gawing loose connection ang relationship mo sa Panginoong Hesus. Bumalik ka sa salita niya. Bumalik ka sa prayer. Bumalik ka sa obedience. Bumalik ka sa repentance. Bumalik ka sa fellowship. Bumalik ka sa accountability. Bumalik ka sa mission group mo. Bumalik ka sa paanan ng Panginoong Hesus. Kaibigan, stay connected to the true vine. Bakit? Kasi hindi tayo nagbubunga dahil malakas tayo, kundi nagbubunga tayo dahil nakakabit tayo sa Panginoong Hesus.